Attorney, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, paano tinitignan ang verbal agreement sa pagitan ng magkakapartner sa negosyo? Well, partner Randy, ang pagiging partner ninyo kasi, hindi nire-require ng batas na nakasulat yan. Ibig sabihin, kahit verbal yan, as long as kayo'y nagkasundo, at tumakbo yung inyong negosyo, kinikilala po ng batas yan. Isang valid na partnership o paano bang sa Tagalog nun? Isang magkasosyong negosyo. Pero kapag meron tayong particular na provision under the Civil Code, yung Article 1772, sinasabi na kapag yung kapital ninyo humigit na ng 3,000 o pataas, nire-require po na nakasulat yan sa isang public instrument at nakarehistro sa LAC. Pero kahit hindi ninyo narehistro, katulad sa halimbawa, ang inyong form, ng inyong ang structure ng inyong negosyo is isang partnership, tapos nagkaroon kayo ng tax liability sa gobyerno, even if hindi ninyo na-register yan, at wala po kayong kasulatan, malinaw na agreement sa inyong partnership, i-consider po ng ating gobyerno through the BIR na yan ay isang partnership at itatax din as a partnership. So mas maigi po inyong partnership or inyong kung ano man yung pinili ninyong form ng inyong business, mas maganda nakarehistro at nakasulat po yan para meron kayong batayan lalim oras na magkaroon ng problema, partner.